Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kapuso at kasama sa bawat kwentuhan. Samahan niyo po akong muli sa paglalakbay sa mga kwentong humahaplos sa puso at sumusubok sa ating kaluluwa. Sabi nila, ang karangalan daw ang kaisa-isang yaman na hindi kayang bilhin ng salapi. Ngunit paano kung ang buhay ng pinakamamahal mo ang nakataya? Hanggang saan mo kayang ipaglaban ang dangal kung ang kapalit nito ay ang bawat hininga niya? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Sinag Alab sa kabanatang pinamagatang, Ang Amoy ng Basura at Pangarap. Ang malamig at malagkit na tubig ng Baryo Agos Dumi ay kumapit sa balat ni Sinag. Hanggang dibdib niya ang lalim at ang bawat hakbang ay isang pakikipagsapalaran sa putik at sa kung anumang matutulis na bagay na nagtatago sa ilalim. Ang amoy ng bulok, ng nabubulok na pagkain at basang lupa ay matagal nang naging pabango ng kanyang araw-araw na buhay. Ngunit hindi niya ito iniinda. Ang bawat pagkayod ng kanyang mga kamay sa ilalim ng maduming tubig, bawat pag-angat ng mga bote ng plastik at mga latang kinakalawang ay may katumbas na tunog sa kanyang isipan, ang mahinang pag-ubo ng kanyang ina. Iyon ang tunog na nagbibigay sa kanya ng lakas. Iyon din ang tunog na unti-unting dumudurog sa kanyang puso. Matapos ang ilang oras, umahon si Sinag mula sa ilog. Bit-bit ang isang sako na kalahati lang ang laman. Hindi naging maganda ang huli ngayon. Ibenta man niya ito, marahil ay sapat lang para sa 1 kilong bigas at ilang piraso ng tuyo. Ipinagpag niya ang putik sa kanyang pantalon at nagsimulang maglakad pa uwi sa kanilang barong-barong na tila anumang oras ay ibibigay sa malakas na hangin. Ngunit sa loob ng munting dampa na yon, may isang mundo na pinilit niyang panatilihing malinis. Ang sahig na kawayan ay makintab at may isang maliit na altar sa sulok para sa kanyang yumaong ama, si Lakan Dalisay. At sa isang papag sa gitna, nakahiga ang kanyang mundo, si Liwayway. "Inay," bulong ni Sinag. Ang boses niya ay malambing, kabaliktaran ng bigat ng kanyang mga binitbiit. Dahan-dahang iminulat ni Liwayway ang kanyang mga mata. Ang kanyang balat ay maputla, ngunit ang kanyang mamanangiti ay kasing init ng araw. "Anak, nakauwi ka na." "Opo, inay. Nagdala po ako ng lugaw," sabi ni Sinag habang inilalabas ang isang maliit na supot mula sa kanyang bulsa. Maingat niyang isinalin ito sa isang mangkok at dahan-dahang sinubuan ng ina. Sa bawat subo, pinupunasan niya ang gilid ng labi nito. Hinawakan ni Liwayway ang kamay ng anak. Ang kapit niya ay mahina, ngunit para kay Sinag, iyon ang pinakamalakas na bagay sa buong mundo. "Huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo, Sinag. Hindi po ako napapagod, inay. Basta para sa inyo." Tumingin si Liwayway sa litrato ng kanyang yumaong asawa na nakasabit sa dingding na yari sa pinagtagpi-tagping yero. "Ang iyong ama, si Lakan, kahit kailan, hindi niya ipinagbenta ang kanyang dangal. Tandaan mo yan, anak. Dugo niya ang dumadaloy sa'yo." Tumango si Sinag, nararamdaman ang bigat ng bawat salita. Ngunit habang tinitingnan niya ang pamumutla ng kanyang ina, isang tanong ang umusbong sa kanyang isip. Ano ang halaga ng dangal kung hindi nito kayang pahabain ang buhay ng taong pinakamamahal mo? Isang malakas na pag-ubo ang pumunit sa sandaling iyon at nakita ni Sinag ang bahid ng dugo sa panyong itinakip ng ina sa bibig. Napatayo siya. Ang puso niya'y tila kinuyumos. "Inay, magpahinga na po kayo. Pupunta lang ako sa health center para kumuha ulit ng gamot." "Huwag na, anak. Mayroon pa naman," pilit na sabi ni Liwayway, ngunit hindi nito maitago ang hirap sa kanyang paghinga. Hindi nakinig si Sinag. Hinalikan niya ito sa noo at nagmamadaling lumabas. Ang health center ng baryo ay siksikan at maingay. Amoy gamot at pawis. Matapos ang halos 1 oras na paghihintay, sa wakas ay nakausap niya ang matandang doktor
na matagal nang tumitingin sa kanyang ina. Tiningnan ng doktor ang huling resulta ng mga pagsusuri ni Liwayway at isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan nito. Sinag. Malumanay na sabi ng doktor, hindi na sapat ang mga gamot na ito. Ano po ang ibig niyong sabihin, Doc? Nanginginig na tanong ni Sinag. Lumalala ang butas sa puso ng nanay mo. Kailangan na niya ng operasyon sa lalong madaling panahon. Operasyon. Ang salitang yon ay tumama kay Sinag na parang isang malaking bato. Magkano po yon? Umiling ang doktor. Ang mga mata nito'y puno ng awa. Hindi dito sa health center ginagawa yon. Sa mga pribadong ospital lang, tulad ng Maharlika Medical Center. Ibinigay niya kay Sinag ang isang kapirasong papel, isang referral, at ang halaga, iho, isang halaga na hindi natin kayang bilangin sa daliri. Gumuho ang mundo ni Sinag. Ang papel na hawak niya ay tila mas mabigat pa sa isang sakong bakal. Naglakad si Sinag na tila wala sa sarili, palabas ng health center. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang ingay ng paligid ay nawala. Napalitan ng ugong sa loob ng kanyang tainga. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ng kanyang ina. Ang hirap nito sa paghinga. Kasabay ng pagpatak ng ulan ang pagbigat ng kanyang dibdib. Sumandal siya sa isang pader na basa. Hinahayaang mabasa ng ulan ang kanyang mukha. Umaasang mahuhugasan nito ang bigat na kanyang nararamdaman. At doon, sa pader na kanyang sinasandalan, nakita niya ito. Isang luma at medyo punit na poster. Makukulay na ilaw, mga lalaking naglalakihan ng katawan, mga ngiting mayabang. Sa gitna, nakasulat sa malalaking titik, lakas ng lahi. Ngunit hindi iyon ang nakakuha ng kanyang pansin, kundi ang premyong salapi na nakasulat sa ibaba. Isang halaga na kayang bumuhay. Isang halaga na kayang magligtas. Nakatayo si Sinag sa gitna ng umuulan, basang-basa. Hawak. Sa isang kamay ang papel mula sa ospital at sa kabilay nakakuyom ang kamao. Nakatitig siya sa poster sa mga salitang nagbabadya ng panganib at pag-asa. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na babago sa lahat. Kinabukasan, hindi pa man sumisikat ang araw ay gising na si Sinag. Maingat siyang nagluto ng almusal para sa kanyang ina at tiniyak na nainom nito ang mga natitirang gamot. Bago siya umalis, hinagkan niya ang noo nito. Saan ka pupunta, anak? Maaga pa. Tanong ni Liwayway. Ang boses ay bahagyang paos. May aasikasuhin lang po, inay. Sagot ni Sinag. Pilit nang ngumingiti. Maghahanap po ng mas magandang pagkakakitaan. Babalik din po ako agad. Hindi niya kayang sabihin ang katotohanan. Hindi pa ngayon. Ang Maharlika Medical Center ay isang halimaw na gawa sa salamin at bakal. Nagniningning ito sa ilalim ng araw. Isang mundo na napakalayo sa Barrio Agos Dumi. Sa pagtapak pa lang ni Sinag sa makintab na sahigan nito, naramdaman niya agad ang tingin ng lahat. Tingin na tila sinusuri ang kanyang lumang tsinelas, ang kanyang kupas na damit, at ang amoy ng ilog na pilit niyang hinugasan, ngunit kumapit pa rin sa kanyang balat. Nilapitan niya ang isang nurse sa information desk. Ang puso niya'y kumakabog. Miss, magtatanong lang po sana ako. Tiningnan siya ng nurse mula ulo hanggang paa. Hindi man lang nag-abalang ngumiti. Ano yon? Ipinakita ni Sinag ang papel na bigay ng doktor. Tungkol po sa operasyon sa puso. Ang nanay ko po. Financial services. Doon ka sa kabilang building. Mabilis na sabi ng nurse at bumalik na sa pagtipa sa kanyang computer. Tila isang istorbo lang si Sinag. Sinundan ni Sinag ang direksyon. Ang bawat hakbang sa loob ng ospital ay nagpaparamdam sa kanya na hindi siya kabilang doon. Ang lamig ng aircon ay tumatagos sa kanyang balat. Sa opisina ng financial services, isang babaeng nasa katanghalang gulang na may makapal na salamin at masungit na mukha ang sumalubong sa kanya. Muli, ipinakita ni Sinag ang papel.
Tiningnan ng babae ang papel. Pagkatapos ay tiningnan siya. Isang ngisi ang gumuhit sa labi nito. Alam mo ba kung magkano ang operasyong ito, bata? Hindi po. Nauutal na sagot ni Sinag. Milyones, sabi ng babae. At ang salitang yon ay parang bombang sumabog sa tainga ni Sinag. May insurance ba ang nanay mo? PhilHealth? HMO? Umiling si Sinag. Wala silang kahit ano sa mga yon. Kung ganon, sabi ng babae, ibinabalik sa kanya ang papel. Paumanhin, pero wala kaming maitutulong sa'yo. Hindi ito charity. Pero, kailangan po ng nanay ko. Pakiusap ni Sinag, nararamdaman ang pangingilid ng luha. Kahit po hulugan, gagawin ko po ang lahat. Tumawa ang babae, isang tawang walang kagalakan. Ang buhay ay hindi nababayaran ng pangako. Iho, hindi pare-pareho ang halaga ng buhay ng lahat sa lugar na ito. Ang mga salitang yon ay tumusok sa puso ni Sinag. Mas masakit pa sa kahit anong sugat na natamo niya. Tumalikod siya, walang sinabi, dala ang bigat ng kahihiyan at kabiguan. Habang naglalakad siya palabas, isang security guard ang humarang sa kanya. Bawal ang palaboy dito, sabi nito, itinutulak siya ng bahagya palabas ng pinto. Sa labas, sa ilalim ng matinding sikat ng araw, tumulo ang luhang kanina pa niya pinipigilan. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa kawalan ng magawa. Doon niya naintindihan. Sa mundong ito, ang kahirapan ay isang sakit na walang lunas. Ngunit ang sakit na yon ay nagliyab at naging determinasyon. Ang mga salita ng babae ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi pare-pareho ang halaga ng buhay. Ipapakita ko sa kanila. Bulong niya sa sarili. Ipapakita ko sa kanila ang halaga ng buhay ng nanay ko. Mula sa ospital, dumiretso si Sinag sa isang luma at maingay na gym sa Quiapo. Ang lugar ng recruitment para sa lakas ng lahi. Ang amoy ng pawis at bakal ang sumalubong sa kanya. Mga lalaking mas malaki pa sa kalabaw ang nagbubuhat ng mga barbell, ang kanilang mga sigaw ay umuugong sa buong lugar. Nang magtanong siya kung saan magpapatala, tinawanan siya ng isang lalaking may tattoo sa mukha. Anong gagawin mo dito, bata? Magpupulot ng bote? Hindi siya sumagot. Itinuro lang ng lalaki ang isang mesa sa dulo, kung saan nakaupo ang isang pagod na tagapamahala. Nang makita siya ng tagapamahala, napakunot ang noo nito. Anong kailangan mo? Magpapatala po para sa laban. Muli, tumawa ang tagapamahala. Umuwi ka na, iho. Baka mapulot ka lang sa kanto pagkatapos ng isang suntok. Subukan niyo po ako, mariing sabi ni Sinag. Ang boses ay hindi nanginginig. Nagkibit balikat ang lalaki. Tila suko na sa kakulitan niya. Sige, pumila ka doon. Kapag natalo mo ang isa sa mga yan, pag-iisipan ko. Itinuro nito ang isang hilera ng mga nag-aabang na aplikante. Ang pinakamaliit sa kanila ay doble pa rin ang laki ni Sinag. Nang siya na ang tinawag, isang lalaking may balbas sarado at nagngingit-ngit na mga mata ang kanyang nakaharap sa isang maliit na ring. Naghiyawan ang mga nanonood. Kawawang bata! Tiyak! Iiyak yan! Sigaw ng isa. Hindi sila pinansin ni Sinag. Ang tanging nakikita niya ay hindi ang kalaban, kundi ang mukha ng nurse, ang mukha ng babae sa ospital, ang mukha ng security guard. Nang sumugod ang lalaki, hindi siya umiwas. Ginamit niya ang bigat nito laban dito. Yumuko siya, pumasok sa ilalim ng braso nito, at gamit ang isang galaw na tila sayaw, isang teknik ng buno na itinuro sa kanya ng mga kwento ng kanyang ina. Pinilipit niya ang binti ng kalaban. Nawalan ito ng balanse. Bumagsak ito sa sahig na may malakas na kalabog. Bago pa ito makatayo, nakapulupot na ang mga braso at binti ni Sinag sa leeg nito. Isang sakal na hindi na nito nakawalan. Ilang segundo lang, sumuko ang lalaki. Natahimik ang buong gym. Lahat ay nakatingin sa payat na batang lalaki na nakatayo sa gitna ng ring.
humihingal, ang mga mata ay nag-aalab. Mula sa di kalayuan, sa isang VIP lounge sa itaas ng gym, 2 tao ang nanonood sa isang monitor. Ang isa ay si Coron Delubio, ang kasalukuyang kampeon, isang bundok ng kalamnan. Ang isa naman ay si Silang Montesillo, isang lalaking nasa edad 50, nakasuot ng mamahaling damit. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang mga mata ay matalas. Sino ang batang yan? Tanong ni Coron, bahagyang naaliw. Hindi sumagot si Silang. Inayos niya ang kanyang salamin at tinitigan ang mukha ni Sinag sa screen. Mayroong pamilyar sa galaw nito, isang anino ng nakaraan. Interesante, bulong ni Silang sa sarili. Sa ibaba, lumapit ang tagapamahala kay Sinag, hindi makapaniwala. Kinuha nito ang listahan. Anong pangalan mo, bata? Sinag. Sinag-alab. Maya-maya, pagkatapos tawagin ang lahat ng pangalan ng mga nakapasa, akala ng lahat ay tapos na. Ngunit huminto ang tagapamahala, tiningnan muli ang kanyang papel. At sa huling sandali, isinigaw ang isang pangalan na hindi inaasahan ng lahat. Sinag-alab. Napatingala si Sinag. Sa gitna ng mga bulungan at hindi makapaniwalang tingin, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ito pa lang ang simula. Ang arena ng lakas ng lahi ay isang karnabal ng ingay at kumukutitap na ilaw. Ang amoy ng pawis at liniment ay nakahalo sa usok mula sa mga smoke machine. Para sa mga manonood, ito ay libangan. Para sa mga naglalaban, ito ay isang entablado ng pag-asa at desperasyon. Para kay Sinag, ito ang kanyang tanging daan. Ang kanyang unang opisyal na kalaban ay isang lalaking nagngangalang Brutus na may mga braso na kasing laki ng kanyang mga hita. Nang sila'y magharap sa gitna ng ring, ang tawanan at pangungutya mula sa mga manonood ay umalingaw-ngaw. Umuwi ka na, payatot. Kain ka muna ng kanin, bata. Hindi kumurap si Sinag. Ang ingay sa paligid ay unti-unting nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng kanyang puso at ang mga salita ng kanyang ina na paulit-ulit na naglalarawan kung paano lumaban ang kanyang ama. Hindi sa lakas na dadaan ng laban, anak. Tila naririnig niyang bulong ni Liwayway sa kanyang isipan. Nasa isip, hintayin mo ang kanilang pagkakamali. Gamitin mo ang kanilang sariling bigat laban sa kanila. Nagsimula ang laban. Kaagad na sumugod si Brutus, isang rumaragasang pader ng kalamnan. Ngunit si Sinag ay parang isang dahon sa hangin. Umiwas siya. Hindi sinalubong ang lakas. Sa bawat suntok at sipa na pinapakawalan ni Brutus, si Sinag ay dumudulas, umiikot, at naghahanap ng tamang tiyempo. Pagod at inis na si Brutus. Muli itong sumugod, ngunit sa pagkakataong ito, handa na si Sinag. Imbes na umiwas, pumasok siya sa ilalim ng atake nito, sinikwat ang kanang braso at ipinihit ang kanyang katawan. Ang momentum ni Brutus ang naging sarili nitong kapahamakan. Sa isang iglap, ang dambuhalang lalaki ay nakahandusay sa sahig at si Sinag ay nakakapit sa braso nito. Isinasara ang isang masakit na joint lock, isang trangka na tila bakal sa higpit. Nagpumigla si Brutus, ngunit bawat galaw niya ay nagdudulot lamang ng mas matinding sakit. Ilang segundo pa, 3 malalakas na palakpak sa sahig ang narinig. Sumuko na siya. Natahimik ang buong arena. Ang mga tawanan ay napalitan ng mga bulungan. Ang referee, na tila hindi rin makapaniwala, ay itinaas ang kamay ng payat na batang lalaki mula sa Barrio Agos Dumi. Sa isang sulok ng arena, 2 matandang lalaki na matagal nang taga-subaybay ng wrestling ang nagkatinginan. Ang mga galaw na yan, sabi ng isa, pamilyar. Parang nakita ko na dati. Oo nga, no? Sagot ng kasama. Para kung nakikita sila Kandalisay noong kanyang kapanahunan, ganyang-ganyan ang estilo niya. Ang pangalang Lakandalisay ay narinig ng ilan pang malapit sa kanila.
at ang bulungan ay nagsimulang kumalat. Ngunit si Sinag walang pakialam sa kanila. Ang tanging nasa isip niya ay ang sobrang naglalaman ng kanyang unang napanalunan. Hindi ito malaking halaga, ngunit para sa kanya, ito ay isang kayamanan. Nagmamadali siyang umalis sa arena. Hindi siya tumuloy sa kanilang barong-barong. Dumiretso siya sa isang botika, isang butikang hindi niya pinapasok dati dahil sa kamahalan ng mga gamot. Ibinigay niya ang reseta ng doktor at binili ang mga gamot na may mas magandang kalidad, hindi ang mga generic na karaniwan nilang binibili. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niyang mahimbing na natutulog ang kanyang ina. Dahan-dahan siyang pumasok. Unang-una niyang pinuntahan ang munting altar ng kanyang ama. Inilapag niya ang supot ng gamot sa harap ng kupas na litrato ni Lakan. Para sa inyo ito, Itay, bulong niya, at para kay Inay. Pagkatapos, lumapit siya kay Liwayway at marahang inilagay ang mga gamot sa maliit na mesa sa tabi nito. Pinagmasdan niya ang payapang mukha ng ina at sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, isang tunay na ngiti ng pag-asa ang gumuhit sa kanyang mga labi. Kaya ko to, sabi niya sa sarili. Lalaban ako. Para sa'yo, Inay. Lumabas siya ng bahay para mag-igib ng tubig, dala ang pakiramdam ng munting tagumpay. Ngunit habang naglalakad siya sa isang madilim na eskinita pabalik, isang anino ang humarang sa kanyang daan. Isang lalaking nakasuot ng itim na jacket, ang mukha ay hindi maaninag sa dilim. Sinag-alab? Tanong ng lalaki. Ang boses ay maginaw at walang emosyon. Napahinto si Sinag, biglang kinabahan. Sino ka? Hindi sumagot ang lalaki. Humakbang ito palapit. Pinapatawag ka ng boss. Sinong boss? Tanong ni Sinag, handa nang ipagtanggol ang sarili. Isang matalim ng ngisi ang sumilay sa mukha ng lalaki, habang ito'y bahagyang natatamaan ng ilaw mula sa poste. Gusto kang makilala ni Ginoong Silang Montesillo. Dinala ng lalaking anino si Sinag hindi sa isang madilim na opisina, kundi sa isang mamahaling sasakyan na nakaparada sa isang sulok. Ang loob nito ay amoy katad at pabango. Isang mundong alien sa pang-amoy ni Sinag. Tahimik ang biyahe. Bawat metro na inilalayo nila sa Barrio Agusdumi ay tila isang metrong paglayo mula sa lahat ng pamilyar at ligtas. Huminto sila sa likuran ng isang eleganteng restaurant. Pumasok sila sa pinto ng kusina at umakyat sa isang pribadong hagdanan patungo sa isang silid na puno ng usok ng tabako. Doon, nakaupo si Silang Montesillo. Hindi siya mukhang kontrabida sa pelikula. Nakasuot siya ng simpleng polo shirt, ngunit ang relo sa kanyang pulso ay mas makintab pa sa sahig ng Maharlika Medical Center. Ngumiti siya nang makita si Sinag, isang nangiting tila para sa isang matagal nang kakilala. Maupo ka, iho, sabi ni Silang. Itinuturo ang upuan sa tapat niya. Huwag kang matakot, humahanga ako sa'yo. Umupo si Sinag, nanatiling tikom ang bibig. Ang mga mata ay alerto. Nakita ko ang laban mo, pagpapatuloy ni Silang habang nagsasali ng tsa. Mayroon kang kakaibang galing, bihira na ang ganyang estilo. Pinapaalala mo sa akin ang isang matandang kaibigan. Hindi umimik si Sinag, ngunit naramdaman niya ang pangingilabot sa kanyang batok. Inilapag ni Silang ang isang itim na briefcase sa ibabaw ng mesa at binuksan ito. Ang laman yun ay mga bundle ng tig-1,000 piso. Makapal, malutong, at tila sumisigaw ng solusyon sa lahat ng problema ni Sinag. Diretsuhin na kita, bata, sabi ni Silang. Ang kanyang boses ay malumanay pa rin. Ang susunod mong laban ay sa quarterfinals, isang napakahalagang laban. At gusto kong matalo ka. Napatingin si Sinag mula sa pera patungo sa mga mata ni Silang. Ito na yon, ang ginto at ang lason. Talo? Naguguluhang ang tanong ni Sinag. Isang magandang talo. Paglilinaw ni Silang.
Sa ikatlong round, magkamali ka. Hayaan mong mapin ka niya. Simple lang, walang masasaktan. At pagkatapos, lahat ng ito, itinuro niya ang pera. Ay sayo na. Nakatingin si Sinag sa pera. Sa isang iglap, nakita niya ang lahat. Ang operasyon ng kanyang ina, isang bahay na hindi gawa sa yero, pagkain na hindi na kailangan pang pulutin sa ilog. Ang buhay na nararapat para kay Liwayway. Ang temptation ay isang mabigat na kamay na dumagan sa kanyang balikat. Ngunit kasabay noon, nakita rin niya ang mukha ng kanyang ama sa litrato. Narinig niya ang boses ng kanyang ina na bumubulong. Ang dangal anak, dugo ni Lakan ang dumadaloy sa'yo. Dahan-dahan, itinulak ni Sinag ang briefcase pabalik kay Silang. Bakit? Tanong ni Silang. Ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting nawawala. Kulang pa ba? Pwede nating dagdagan. Umiling si Sinag. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng matandang lalaki at sa unang pagkakataon, ang kanyang boses ay buo at matatag. Salamat po sa alok, pero ang dangal ko, hindi po ipinagbibili. Natahimik si Silang. Ang lamig sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas matalim. Kinuha niya ang kanyang tabako at sinindihan ito. Sayang, sabi niya habang ibinubuga ang usok. Katigasan ng ulo, mana ka sa kanya. Hindi naintindihan ni Sinag ang huling sinabi nito. Isinenyas ni Silang ang kanyang tauhan. Ihatid niyo na siya. Habang papalabas, narinig ni Sinag ang huling sinabi ni Silang, isang banta na nakabalot sa payo. Ang mundong ito ay mapili, iho. Ang mga matigas ang ulo ay madalas nababali. Sa kabilang banda, sa marangyang dressing room sa loob ng arena, si Coron Delubio ay naghahagis ng mga gamit. Kakapanood niya lang ng replay ng laban ni Sinag sa isang malaking screen at ang maririnig sa labas ay ang sigawan ng ilang fans. Sinag! 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 Sa galit, sinuntok ni Coron ang salamin sa kanyang harapan. Nabiyak ito sa libu-libong piraso, ipinapakita ang basag na refleksyon ng kanyang mukha. Isang basurero? Sigaw niya sa kawalan. Isang batang amoy putik ang pinag-uusapan nila? Ako ang kampeon dito. Ako! Ang kanyang kasikatan na binili at inalagaan ng pera ni Silang ay unti-unting nanganganib dahil sa isang batang hindi niya alam kung saan nanggaling. Gabi na nang makauwi si Sinag, ang bigat ng pag-uusap nila ni Silang ay dala-dala pa rin niya. Nadatnan niyang mahimbing na natutulog ang kanyang ina. Ang paghinga ay mas maluwag dahil sa bagong gamot. Sandali siyang nakaramdam ng kapayapaan. Tama ang naging desisyon niya. Humiga siya sa kanyang banig, handa nang matulog. Ngunit bago pa niya maipikit ang kanyang mga mata, blag! Isang malakas na tunog ng nabasag na bintana ang gumising sa katahimikan ng gabi. Mabilis na bumangon si Sinag. Ang puso niya'y kumakabog. Nakita niya ang isang malaking bato sa sahig sa tabi ng kanilang sirang bintana. May nakataling papel dito. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ito. Nakasulat sa nangingitim na tinta ang tatlong salita. Ito ang huling babala. Ang hangin sa semifinals ay mas mabigat, mas siksik sa tensyon. Ang kalaban ni Sinag ay hindi na isang simpleng brawler. Ang pangalan niya sa ring ay ang Berdugo. Isang lalaking kilala sa kanyang kalupitan at sa pagpapadala ng mga kalaban sa ospital. Habang siya'y naglalakad papasok sa ring, ang mga manonood ay hindi nagtatawanan. Sila'y nananahimik na may halong takot at pagkasabik. Alam ni Sinag na ito ang sagot ni Silang Montesillo sa kanyang pagtanggi. Hindi na ito isang simpleng laban, isa itong parusa. Nagsimula ang laban at kaagad na ipinadama ng Berdugo ang kanyang bagsik. Bawat suntok niya ay may bigat ng isang maso. Bawat sipa ay may layuning makabali. Hindi na umubra ang bilis at pag-iwas ni Sinag. Ang ring ay tila lumiit at wala siyang mapagtataguan. Isang matulis ng siko
ang dumapo sa kanyang kilay. Naramdaman ni Sinag ang paghapdi at kasunod nito, ang pag-agos ng mainit na likido sa kanyang mukha. Dugo. Ikinubli ng berdugo ang siko sa isang lehitimong suntok, isang maruming taktika na hindi napansin ng referee. Itinulak ni Sinag ang kalaban, pinunasan ang dugo sa kanyang mata. Ngunit bago pa siya makabawi, isang malakas na sipa ang tumama sa kanyang tagiliran. Napaluhod siya. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang mga hiyawan ng manonood ay naging isang malabong ugong. Ang mga ilaw ng arena ay naging mga bituin na umiikot sa kanyang paningin. Nararamdaman niya ang sakit, ang pagod, ang pagnanais na sumuko na lang at tapusin ang paghihirap. Talo na ako, sabi ng isang boses sa kanyang isipan. Hindi ko na kaya. Ngunit sa gitna ng pagkahilo at sakit, isang ibang boses ang kanyang narinig. Isang boses na malinaw at mahinahon. Ang boses ng kanyang ina. Huwag kang yuyuko, anak. Tila bulong ni Liwayway sa gitna ng ingay. Kahit anong mangyari, huwag na huwag kang yuyuko. Ang alaala ng kanyang ina. Ang mukha nitong nakangiti sa kabila ng sakit. Ang mga kamay nitong mahigpit na kumakapit sa kanya ay naging isang nag-aalab na apoy sa kanyang dibdib. Hindi ito laban para sa pera lamang. Ito ay laban para sa bawat hininga ng kanyang ina. Dahan-dahan, sa kabila ng pagprotesta ng bawat kalamnan sa kanyang katawan, tumayo si Sinag. Ang berdugo, na akala ay tapos na ang laban, ay nagulat. Ngumisi ito ng may pagkasuklam at muling sumugod. Handa nang tapusin ang batang naglakas loob na tumayo pa. Ngunit may nag-iba kay Sinag. Ang kanyang mga mata, bagamat may tumutulong dugo, ay hindi na nagpapakita ng takot. Nagpapakita ito ng determinasyon na mas matigas pa sa bakal. Hinayaan niyang sumugod ang berdugo. Tinanggap niya ang isang suntok sa balikat, ginamit ang sakit para manatiling gising at sa sandaling iyon ng pagiging kampante ng kalaban, nakita niya ang kanyang pagkakataon. Gaya ng isang ahas na tumutuklaw, bumaba siya, sinakop ang mga binti ng berdugo. Sa isang mabilis at pamilyar na galaw na nagmula sa kaibuturan ng kanyang alaala, ipinulupot niya ang sarili niyang mga binti sa tuhod ng kalaban. Isang mapanganib na trangka na direktang umaatake sa kasukasuan. Nagulat ang berdugo. Sinubukan niyang kumawala, ngunit huli na ang lahat. Bawat galaw niya ay nagpapalala lamang sa sakit. Isang sigaw ng matinding kirot ang kumawala sa kanyang bibig. Sa harap ng libu-libong manonood na ngayon ay nakatayo na sa kanilang mga upuan at sumisigaw. 3 beses na malakas na ipinalakpak ng berdugo ang kanyang kamay sa sahig. Tapos na ang laban. Itinaas ng referee ang kamay ni Sinag, ngunit halos hindi niya ito naramdaman. Ang buong katawan niya ay manhid sa sakit. Dugo at pawis ang bumabalot sa kanya. Ngunit sa ilalim noon, naroon ang tagumpay. Isang tagumpay na pinagbayaran niya ng halos lahat ng kanyang lakas. Pagbaba niya sa ring, halos hindi na niya maihakbang ang kanyang mga paa. Ang mga medics ay papalapit na, ngunit iwinagayway niya ang mga ito. Ang tanging gusto niya ay makarating sa dressing room at huminga. Habang naglalakad siya ng paika-ika sa tahimik na pasilyo sa likod ng entablado, isang anino ang humarang sa kanyang daan. Nakatayo doon, si Silang Montisillo. Hindi galit, hindi rin masaya. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang bawat sugat sa katawan ni Sinag. Isang hindi mababakas na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Magaling, sabi ni Silang. Ang boses ay mababa at puno ng kahulugan. Mas matibay ka kaysa sa inaasahan ko. Hindi sumagot si Sinag. Tinitigan niya lang ito. May kailangan tayong pag-usapan. Pagpapatuloy ni Silang, lumalapit ng isang hakbang. Isang bagay na mas mahalaga kaysa sa pera. Huminto ito sa harap ni Sinag. Ang mga mata ay nanunuot. Kailangan nating pag-usapan.
Ang tatay mo. Ang opisina ni Silang Montesillo ay nasa pinakatuktok ng isang gusali kung saan tanawang kumikinang na mga ilaw ng buong Maynila. Ang karangyaan ng lugar ay isang malaking insulto sa mga sugat at pasa na tinamo ni Sinag. Pinaupo siya ni Silang sa isang malambot na leather na sofa habang ito na may nagsasali ng isang mamahaling alak sa 2 kopita. Huwag kang mag-alala. Walang lason iyan, biro ni Silang. Ngunit ang kanyang mga mata ay seryoso. Iniabot niya ang isang kopita kay Sinag na hindi naman ito tinanggap. Nagkibit balikat si Silang at umupo sa tapat niya. Alam mo, Sinag, panimula niya. Ang tatay mo, sila Kandalisay, isa siyang alamat. Ang pinakamagaling na buno wrestler na nakita ko sa buong buhay ko. Malinis, marangal, at tinitingala ng lahat. Nakinig lang si Sinag. Ang kanyang puso ay nagsisimulang kumabog ng mas mabilis. Bakit nito kinukwento ito? Magkaibigan kami noon. Pagpapatuloy ni Silang, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Ako ang kanyang manager. Ako ang nagpasikat sa kanya. Magkasama naming binuo ang kanyang pangalan. Inithit ni Silang ang kanyang tabako at ang usok nito ay tila nagdala ng mga anino ng nakaraan. Pero ang wrestling, tulad ng lahat ng bagay sa mundo, ay isang negosyo. Dumating ang isang malaking laban, ang kampeonato. Malaki ang pustahan at kinausap ko siya. Huminto si Silang at tumingin ng diretso sa mga mata ni Sinag. Sinabi ko sa kanya na kailangan niyang matalo. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa buong katawan ni Sinag. Gaya mo, matigas ang ulo niya, sabi ni Silang. Ang boses ay walang emosyon. Marangal, may prinsipyo, tumanggi siya. Sinabi niyang hinding-hindi niya ipagbibili ang laban. Ibinaba ni Silang ang kanyang kopita. Kaya, wala akong nagawang iba. Bago ang laban, binayaran ko ang kanyang kalaban para gumamit ng isang iligal na pamamaraan. Isang maliit na piraso ng metal na itinago sa benda ng kamay. Sa unang round pa lang, sinadya siyang tamaan sa may sentido. Hindi ito knockout punch, pero sapat na para bahagyang mahilo ang tatay mo sa buong laban. Ang paghinga ni Sinag ay naging mababaw. Ang mga kwento ng kanyang ina ay bumalik sa kanya. Ang huling laban, ang hindi maipaliwanag na pagkatalo, ang biglaang pagbagsak ng karera ng kanyang ama. Natalo siya, sabi ni Silang. Pero hindi yon ang pinakamasama. Pagkatapos ng laban, ako mismo ang nagkalat ng tsismis na si Lakan Dalisay, ang dakilang lakan, ay nagbenta ng laban na tinanggap niya ang pera ko. Sinungaling! Sigaw ni Sinag, napatayo. Ang mga kamao ay nakakuyom. Ngunit bago pa siya makalapit, 2 bodyguard ni Silang ang mabilis na pumigil sa kanya. Umupo ka, mahinahong utos ni Silang. Hindi pa ako tapos. Walang nagawa si Sinag. Pinaupo siyang muli ng mga bodyguard. Ang kanyang galit ay isang apoy na walang mapaglagyan. Naniwala ang lahat. Ang mga fans na dating sumasamba sa kanya, sila ang unang tumalikod. Ang mga promoter, iniwasan siya. Ang kanyang pangalan na pinaghirapan niyang buuin, sinira ko sa loob lamang ng isang gabi. Namatay siyang dukha, wasak ang reputasyon, at may dalang kahiyan na hindi naman kanya. Ang bawat salita ni Silang ay isang punyal na paulit-ulit na itinarak sa puso ni Sinag. Ito pala ang katotohanan. Ang bigat na dinala ng kanyang ama, ang lungkot na laging nakikita niya sa mga mata ng kanyang ina. Lahat ay kagagawan ng lalaking nasa harap niya. At ngayon, sabi ni Silang, sumandal sa kanyang upuan. Narito ka, ang anak ng alamat, at nasa parehong sitwasyon. Inilabas ni Silang ang kanyang telepono at may pinindot. Iniharap niya ang screen kay Sinag. Isa itong live video feed mula sa isang silid sa Maharlika Medical Center. Nakahiga doon si Liwayway,
May oxygen mask at ang monitor sa tabi niya ay nagpapakita ng hindi regular na pintig ng puso. Ang nanay mo, sabi ni Silang. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Inilipat ko na siya kanina lang. Lahat ng pinakamagagaling na doktor ay nakaantabay. Isang tawag ko lang, ooperahan na siya. Isang tawag ko lang at mabubuhay siya. Itinago ni Silang ang telepono. Ang kanyang mukha ngayon ay walang bahid ng anumang pagkukunwari. Ito na ang tunay na demonyo. Ito ang alok ko sinag-alab, ang huling alok. Sa finals, hahayaan mong talunin ka ni Coron Delubio. Luluhod ka sa harap ng buong mundo. At bilang kapalit, hindi lang ang premyong pera ang ibibigay ko sa'yo. Ililigtas ko ang nanay mo. Sagot ko ang lahat hanggang sa gumaling siya. Tinitigan niya si Sinag. Ang mga mata ay nanunuot. Pero kapag nanalo ka, kapag pinili mo ang walang kwentang dangal na yan, isang tawag ko lang din, lahat ng doktor na yan ay aalis. Hahayaan ko siyang mamatay doon. At susunod ka sa landas ng tatay mong tanga. Tumayo si Silang at lumapit sa bintana. Tinitingnan ang syudad sa ibaba. Pumili ka, bata. Ang buhay ng nanay mo o ang anino ng patay mong ama. Ang desisyon ay nasa iyo. Naiwan si Sinag na nakaupo, hindi makagalaw. Ang silid ay tila umikot. Ang bigat ng pagpili ay dumagan sa kanya. Mas mabigat pa sa lahat ng suntok na natanggap niya sa ring. Ang kaluluwa niya ay nasa pagitan ng dalawang nag-uumpugang bato, handa ng madurog. Hindi alam ni Sinag kung paano siya nakauwi. Ang kanyang mga paa ay naglakad ng kusa, habang ang kanyang isipan ay naiwan sa tuktok ng gusaling iyon, kasama ng mga salita ni Silang Montesilio. Ang bawat hakbang sa putikan ng Barrio Agos Dumi ay tila pagbaon sa kanya sa mas malalim na kumunoy ng kawalan ng pag-asa. Wala si Liwayway sa kanilang barong-barong. Totoo ang sinabi ni Silang. Kinuha na nito ang kanyang ina. Ang tahanan na dati kanlungan ay naging isang malamig at hungkag na espasyo. Umupo siya sa sahig na kawayan, sa gitna ng dilim. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Isuko mo na lang, para kay inay. Ito ang paulit-ulit na sinasabi ng isang bahagi ng kanyang isip. Anong silbi ng dangal? Anong silbi ng paghihiganti para sa isang yumaong ama? Kung ang kapalit nito ay ang buhay ng kanyang ina. Ang pagpili ay dapat madali lang. Buhay. Kailangan niyang piliin ang buhay. Ngunit sa tuwing susubukan niyang tanggapin ang desisyong yon, isang matinding kirot ang tumatagos sa kanyang puso. Nakikita niya ang mukha ng kanyang ama, hindi mula sa litrato, kundi mula sa mga kwento. Isang lalaking ngumingiti kahit pagod. Isang lalaking mas gugustuhing maging payak kaysa yumaman sa maling paraan. Nakikita niya ang sarili niyang refleksyon. Isang kampeon na binili, isang bayaning huwad. Hindi niya kaya. Sa gitna ng pagkalito, tumayo siya at naglakad patungo sa Maharlika Medical Center. Hindi siya pumasok. Nanatili lang siya sa kabilang kalsada, sa ilalim ng isang puno, nakatingin sa naglalakihang gusali. Sa isa sa mga bintanang yon, naroon ang kanyang ina, nag-aagaw buhay. Ang kapalaran ay nasa mga kamay ng demonyo. Isang nurse na palabas ng ospital ang napatingin sa kanya. Sa ilalim ng ilaw ng poste, nakita ni Sinag ang awa sa mga mata nito. Marahil ay nabalitaan na nito kung sino siya. Ngunit ang awa ay walang magagawa. Ilang oras siyang nakatayo roon, hanggang sa ang kanyang mga binti ay mamamanhid. Sa wakas, tumalikod siya. Bumalik siya sa kanilang bahay, dala ang parehong bigat, ang parehong kawalan ng sagot. Naupo siyang muli sa sahig, at sa pagkakataong ito, hinayaan na niyang tumulo ang kanyang mga luha. Umiyak siya hindi dahil sa sakit ng kanyang mga sugat, kundi dahil sa sakit ng kanyang kaluluwa. Umiyak siya para sa kanyang ama na namatay sa kahihiyan, para sa kanyang ina na nasa bingit ng kamatayan, at para sa kanyang sarili, isang 16 na taong gulang na binigyan ng pagpili
na hindi dapat ibigay kanino man. Sa kanyang pag-iyak, napadako ang kanyang tingin sa isang maliit at lumang baul na kahoy sa ilalim ng papag ng kanyang ina. Ito ang baul ng kanyang ama. Hindi niya ito binubuksan kailanman, ngunit ngayong gabi, tila may tumulak sa kanya. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang amoy ng lumang papel at kalawang ang sumalubong sa kanya. Sa loob, may iilang gamit, isang pares ng luma at gastadong wrestling shoes, mga lumang clipping ng dyaryo tungkol sa mga panalo ni Lakan Dalisay, at sa ilalim ng lahat, isang maliit na medalyang tanso na may nakaukit na Buno Champion Luzon. Huwen na ito at maitim, ngunit para kay Sinag, ito ang pinakamakinang na bagay sa buong mundo. Sa tabi ng medalya, may isang nakatuping liham. Kinuha niya ito. Ito ay sulat kamay ng kanyang ama para sa kanyang ina. Nanginginig ang mga kamay na binuklat niya ito. Liwayway, mahal ko, mabigat ang mga araw na ito. Tila lahat ay tumalikod sa akin. Ang pangalan na pinaghirapan kong itayo ay winasak nila. Ngunit sa tuwing uuwi ako at makikita ko ang iyong nabong ngiti at ang munting anghel nating si Sinag, alam kong meron pa rin akong yaman na hindi nila kayang nakawin. Maaring wala akong maipamanang ginto o lupa sa ating anak. Ngunit may isang bagay na ipinapangako kong iiwan ko sa kanya, ang aking pangalan. Isang pangalan na, sa kabila ng lahat ng putik na ibinato nila, ay nanatiling malinis sa mata ng Diyos. Ang dangal ang tanging bagay na maipapasa natin sa kanya. Turuan mo siyang pahalagahan iyon, mahal ko. Dahil sa huli, iyon lang ang tunay na atin. Nagmamahal, Lakan. Niyakap ni Sinag ang liham sa kanyang dibdib. Ang mga salita ng kanyang ama na isinulat maraming taon na ang nakalipas ay tila isinulat para sa gabing ito, para sa kanya. Ang pag-aalinlangan sa kanyang puso ay naglaho. Ang takot ay napalitan ng isang malinaw at matatag na kapayapaan. Hindi na siya nalilito. Alam na niya ang dapat gawin. Kinuha niya ang medalyang tanso at isinilid ito sa kanyang bulsa. Ito ang magiging anting-anting niya. Tumayo siya. Pinunasan ang kanyang mga luha. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng pagdurusa, ay nagliliyab na ngayon sa isang bagong determinasyon. Kinuha niya ang kanyang lumang telepono at idinayal ang numerong ibinigay sa kanya ng tauhan ni Silang. Sinagot ito sa unang ring. Ano na ang desisyon mo, bata? Tanong ng boses sa kabilang linya. Huminga ng malalim si Sinag. Tumingin siya sa litrato ng kanyang ama sa altar. At pagkatapos ay sa bintanang nakatutok sa direksyon ng ospital kung nasaan ang kanyang ina. Mayroon na akong sagot, sabi ni Sinag. Ang kanyang boses ay kalmado at malamig na parang bakal. Magkita tayo sa finals. Ang Grand Finals ng Lakas ng Lahi ay isang palabas ng apoy at ingay. Ang dagundong ng sigawan ng libu-libong tao ay tila kayang magpayanig sa buong arena. Sa gitna ng lahat ng ito, 2 tao ang magtutuos, isang hari na gawa sa kalamnan at isang basurero na may puso ng isang mandirigma. Unang lumabas, si Coron Delubio. Sinabayan ng malakas na rock music, mga pailaw, at pagsabog ng konfeti, naglakad siya na parang isang Diyos na bumaba sa lupa. Ang kanyang mga kamay ay itinaas sa ere, sinasamba ang hiyawan ng mga taong hindi alam ang katotohanan sa likod ng kanyang mga panalo. Pagkatapos, ang buong arena ay bahagyang tumahimik. Isang simpleng spotlight ang tumutok sa pasukan. Walang musika, walang pailaw, si Sinag-alab lang. Naglakad siyang mag-isa papunta sa ring. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ang kanyang mga mata ay hindi tumitingin sa mga manunood, kundi sa isang malayong punto na siya lang ang nakakaalam. Ang kanang kamay niya ay nasa loob ng bulsa ng kanyang shorts. Mahigpit na hawak ang malamig na tanso ng medalya ng kanyang ama. Ito ang kanyang lakas. Ito ang kanyang panata. Sa gitna ng ring,
Habang binibigkas ng referee ang mga huling paalala, hindi nakinig si Sinag. Itinuon niya ang kanyang paningin sa VIP section. Doon, nakaupo si Silang Montesillo, isang baso ng alak ang hawak, nakangiti. Nagtama ang kanilang mga mata. Bahagyang itinaas ni Silang ang kanyang baso, isang senyas ng pag-apruba at marahang tumango. Gawin mo ang pinag-usapan. Tila sabi ng kanyang mga mata. Hindi gumanti ng tango si Sinag. Tinitigan niya lang ito. Ang kanyang mukha ay isang blangkong pader. Pagkatapos, dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang tingin kay Coron. Crying! Tumunog ang kampana. Nagsimula na ang huling laban. Kaagad na naging agresibo si Coron, ngunit may halong paglalaro. Alam niyang bayad na ang laban. Nagpakawala siya ng ilang malalakas na suntok na sinadya niyang hindi patamain ng husto. Ang ilan ay sinalo ni Sinag sa kanyang mga braso. Ang iba, hinayaan niyang dumapos sa kanyang katawan. Hindi siya gumanti, hindi siya umatake. Tumatayo lang siya roon, isang bato na hinahampas ng mga alon. Nagtaka ang mga manonood. Ang batang lalaki na nagpakita ng kakaibang gilas sa mga nakaraang laban ay tila isang kordero na naghihintay katayin. Anong nangyayari? Bulungan ng mga tao. Bumigay na ba siya? Natapos ang unang round. Si Sinag ay may ilang pasa na, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nagbabago. Sa sulok ni Coron, napakunot ang noo ng kanyang trainer. Tapusin mo na. Huwag mo nang patagalin. Nagsimula ang ikalawang round. Naiinip na si Coron. Ang kanyang mga galaw ay naging mas mabigat, mas seryoso. Itinulak niya si Sinag sa mga lubid at pinakawalan ang isang serye ng malalakas na suntok. Napaluhod si Sinag. Nagsimulang magbilang ang referee. 1, 2, 3. Tumingin si Sinag sa sahig. Ang pawis at dugo ay tumutulo mula sa kanyang kilay. Ngunit sa bilang na 7, huminga siya ng malalim at dahan-dahang tumayo. Nagulat si Coron. Naghiyawan ang mga tao. Ang ilan ay sumisigaw ng pangalan ni Sinag. Ang iba ay sumisigaw ng pang-aalipusta. Ngayon, naiinis na si Coron. Nawawala na sa pokus ang kanyang isipan. Ano ang ginagawa ng batang ito? Dapat ay tapos na ito. Sumugod siyang muli. Ngunit ang kanyang mga atake ay hindi na kasing linis ng dati. Ang mga ito ay puno na ng inis at pagmamadali. At sa bawat pagmamadali, isang maliit na butas sa kanyang depensa ang nabubuksan. Nakikita lahat ni Sinag. Hindi siya lumalaban. Nagmamasid siya. Naghihintay. Tinitiis niya ang sakit. Ginagamit ito para manatiling matalas. Natapos ang ikalawang round. Si Sinag ay tumba ng 2 beses. Ngunit sa tuwing babangon siya, ang apoy sa kanyang mga mata ay mas lalong nagliliyab. Sa VIP box, nawala na ang nangiti sa mukha ni Silang Montesillo. Nagsimula ang ikatlong round. Galit na si Coron Delubio. Nararamdaman niyang pinaglalaruan siya. Nararamdaman niyang ginagawa siyang katawa-tawa sa harap ng libu-libong tao. Ang usapan ay dapat matatalo si Sinag, hindi ang pahihirapan siya ng ganito. Isang malakas na sigaw ng galit ang kumawala sa bibig ni Coron. Itinigil na niya ang lahat ng pag-iisip. Wala ng teknik. Wala ng stratehiya. Purong lakas. Purong galit. Gaya ng isang torong sugatan, sumugod ito nang walang anumang depensa, walang iniisip kundi ang durugin ng kalaban na sumisira sa kanyang gabi. At sa pagragasa ng dambuhalang iyon, isang siwang ang kanyang naiwan, isang pagkakamali na dulot ng galit, isang pagkakamali na isang segundo lang magtatagal. Sa isang iglap, sa gitna ng rumaragasang panganib, kumislap ang mga mata ni Sinag. Ito na ang sandaling kanyang hinihintay. Habang si Coron Delubio ay sumusugod na parang isang bagyo, ang mundo para kay Sinag ay bumagal. Ang sigawan ng mga tao ay naging isang malayong alingaw-ngaw. Ang matatalim na ilaw ng arena
ay naging malabong palamuti. Ang tanging malinaw ay ang landas na biglang bumukas sa harap niya. Hindi siya umatras. Sinalubong niya ang panganib. Sa huling sandali, bago siya tamaan ng nagbabagang suntok ni Coron, yumuko si Sinag. Ang kanyang galaw ay kasing bilis ng isang kisap mata. Pumasok siya sa ilalim ng braso ng dambuhala. Ang kanyang kaliwang kamay ay humawak sa baywang ni Coron, hindi para itulak, kundi para maging angkla. Ang kanyang kanang balikat ay bumaon sa tagiliran nito at gamit ang buong bigat at momentum ng sumusugod na kalaban, umikot si Sinag. Isang perpektong hip throw, isang galaw na simple ngunit nangangailangan ng perpektong tiyempo, isang galaw na trademark ng kanyang ama. Ang buong arena ay napasinghap. Ang dambuhalang katawan ni Coron Delubio ay lumipad sa ere. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla at bumagsak sa sahig ng ring na may kalabog na umalingaw-ngaw sa buong lugar. Ang hangin ay sapilitang lumabas sa kanyang mga baga. Ngunit hindi pa tapos si Sinag. Bago pa man makabawi si Coron, bumagsak si Sinag kasama nito. Ang kanyang mga braso at binti ay ipinulupot sa leeg at braso ng higante na parang isang sawa. Isang triangle choke na isinara ng may buong lakas at determinasyon. Ang trangka na minsan nang nagpatahimik sa mga manunood ay muling isinagawa sa pinakamalaking entablado. Nagpumigla si Coron. Ang kanyang malalakas na braso ay nagpupumilit kumawala. Sinubukan niyang iangat si Sinag, ngunit ang kapit ng bata ay hindi na matitinag. Ang dugo at pawis ni Sinag ay humalo sa pawis ni Coron. Ang paghinga ng kampeyon ay naging hirap. Ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim. Sa VIP box, napatayo si Silang Montesillo. Ang baso ng alak ay nabitawan, nabasag sa sahig. "Hindi!" bulong niya. "Hindi!" Ilang segundo pa, na parang isang kawalang hanggan, itinaas ni Coron ang kanyang kamay. At sa harap ng libu-libong saksi, 3 beses niyang ipinalakpak ito sa sahig. Sumusuko na siya. Isang segundo nung nakabibinging katahimikan. Pagkatapos, sumabog ang buong arena. Ang hiyawan ay hindi na pang-aalipusta o pagtataka, kundi purong paghanga at hindi makapaniwalang kagalakan. Binitawan ni Sinag ang kanyang kapit. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang dibdib ay umaakyat baba sa pagod. Itinaas ng referee ang kanyang kamay, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang kanyang mga mata ay nakatutok pa rin sa VIP box, sa nanlalaking mga mata ni Silang Montesillo. Ang tagumpay ay matamis, ngunit hindi pa ito ang katapusan. Habang ang mga confetti ay nagsisimulang mahulog para sa bagong kampeon, at habang papalapit ang mga taga-media, isang announcer ang sumugod sa ring dala ang mikropono. "Sinag Alab, ang bagong kampeon. Anong masasabi mo?" Inagaw ni Sinag ang mikropono. Ang kanyang paghinga ay malalim pa rin, ngunit ang kanyang boses, nang ito'y lumabas sa mga speaker ng buong arena, ay malinaw at matatag. "Ang pangalan ko ay Sinag Alab," simula niya, at ang lahat ay natahimik. "Anak ako ni Lacan Dalisay." Isang bulungan ang kumalat sa mga matatandang manonood. Ang alamat. Ang laban na ito, pagpapatuloy niya, ang boses ay nagsisimulang manginig sa emosyon, ay hindi para sa pera. Ito ay para sa karangalan. Ang karangalan na ninakaw sa aking ama, maraming taon na ang nakalipas. Itinuro niya ang VIP box. Ang lahat ng spotlight ay sumunod sa kanyang daliri. Ang taong nakaupo doon, si Silang Montesillo, ang siyang sumira sa aking ama. Pinilit niya itong magbenta ng laban, at nang ito'y tumanggi, sinira niya ang kanyang pangalan. Isang malakas na "Bo!" ang umugong mula sa mga manonood. Nagsimulang magkagulo, at ginawa niya rin ito sa akin. Sigaw ni Sinag sa mikropono. Sinabi niya sa akin na kailangan kong matalo sa gabing ito, na kung hindi, hahayaan niyang mamatay ang aking ina
na kasalukuyang nasa ospital. Ang kaguluhan ay naging isang sigaw ng galit. Ang mga tao ay nagsimulang maghagis ng mga bagay papunta sa VIP box. Ang mga pulis at security ay nagsimulang kumilos, sinusubukang kontrolin ang sitwasyon. Nakita ni Sinag Sisilang Montesillo, ang muka ay namumutla sa takot. Sinusubukang tumakas sa gitna ng kaguluhan, ngunit hinarangan na ng mga pulis ang kanyang daan. Tapos na. Ang katotohanan ay lumabas na. Ibinagsak ni Sinag ang mikropono sa sahig. Ang ingay, ang mga ilaw, ang kaguluhan. Wala na siyang pakialam sa lahat ng yon. Ang kanyang misyon sa lugar na yon ay tapos na. Mayroon pa siyang isang huling laban na kailangan niyang puntahan. Tumalon siya mula sa ring. Hindi pinansin ang mga taong sumusubok na kamayan siya o yakapin siya. Tumakbo siya. Tumakbo siya papalabas ng arena, palayo sa entablado ng kanyang tagumpay, at patungo sa lugar kung saan naghihintay ang kanyang tunay na yaman. Tumakbo siya patungong ospital. Ang pagtakbo ni Sinag sa mga kalsada ng Maynila ay isang eksenang tila hango sa pelikula. Ang mga sugat at pasa sa kanyang mukha ay humahapdi sa malamig na hangin ng gabi. Ang kanyang katawan ay sumisigaw sa pagod. Ngunit ang kanyang puso, na pinapatakbo ng adrenaline at pag-asa, ay hindi alintana ang lahat ng ito. Sa likuran niya, ang balita tungkol sa iskandalo sa lakas ng lahi ay kumakalat na parang apoy. Sa mga telebisyon sa mga karinderya na kanyang nadadaanan, nakikita niya ang kanyang mukha. Pagkatapos ay ang mukha ni Silang Montesillo na pinupusasan. Ang kanyang ginawang pagbubunyag ay nagpasimula ng isang lindol na gigiba sa isang maruming imperyo. Ngunit wala sa mga yon ang mahalaga sa kanya ngayon. Nang marating niya ang Maharlika Medical Center, ang security guard na dating nagtaboy sa kanya ay napatulala lang. Binuksan nito ang pinto para sa kanya. Walang tanong. May halong paghanga at hiya sa mga mata. Dumiretso siya sa information desk. Ang nurse na dati masungit sa kanya ay siya na ngayong nagmamadaling tumayo. Sir Sinag, nasa ICU po ang nanay ninyo, 5th floor. Ang operasyon? Hingal na tanong ni Sinag. Nagsimula na ba? Hindi pa po, sagot ng nurse. Pagkatapos po ng tawag kanina, huminto ang lahat. Paalis na sana ang mga doktor. Isang matinding takot ang kumapit sa puso ni Sinag. Huli na ba siya? Ngunit bago pa man siya makapag-isip ng masama, isang lalaking nakaputing Amerikana ang lumapit sa kanila. Ikaw ba si Sinag Alab? Opo, Doc. Ako si Dr. Ramirez, ang head surgeon. Sabi ng doktor. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit mabait. Napanood namin ang lahat sa TV. Huminga ito ng malalim. Ang ginawa mo ngayong gabi, iho. Napakatapang. Bilang ama at bilang doktor, saludo ako sa'yo. Hindi makapagsalita si Sinag. Ang tungkol sa bayarin, pagpapatuloy ng doktor, huwag mo nang alalahanin. Ang buong ospital, matapos malaman ng kwento, ay nagpasya na sagutin na ang lahat. At hindi lang iyon. Itinuro ng doktor ang lobby. May ilang mga taong nakabihis ng formal, mga reporter, at mga ordinaryong mamamayan na nag-aabang. Simula nang magsalita ka sa TV, bumuhos ang tawag at donasyon, sabi ni Dr. Ramirez. Isang foundation na tumutulong sa mga mahihirap na may sakit sa puso ang nag-alok na sagutin ang lahat ng gastusin mula operasyon hanggang sa rehabilitasyon. Ang kwento mo ay gumising sa maraming tao. Nakatayo lang si Sinag, hindi makapaniwala. Ang tagumpay na nakuha niya sa loob ng ring ay nagbunga ng mas malaking tagumpay sa labas nito. Ngayon, sabi ng doktor, tinapik siya sa balikat. Pumunta ka na sa waiting area ng ICU. Sisimulan na namin ang operasyon. Ipagdasal natin ang nanay mo. Umakyat si Sinag sa 5th floor. Ang pasilyo ay mahaba, puti at napakatahimik. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng mga makina at ang pagpipiesta ng sarili niyang puso.
Umupo siya sa isa sa mga upuang bakal sa labas ng operating room, isang lugar na napakalamig at walang buhay. At doon, naghintay siya. Ang unang oras ay tila isang buong araw. Bawat tunog ng pagbukas ng pinto ay nagpapatayo sa kanya, ngunit walang balita. Ang ikalawang oras ay mas mabagal. Inilabas niya ang medalyang tanso ng kanyang ama. Tinitigan niya ito. Hinaplos ang mga ukit. Kinakausap ang kanyang ama sa kanyang isipan. Itay, tulungan niyo po kami. Ang ikatlong oras ay isang pagsubok ng pananampalataya. Naalala niya ang lahat ng kanilang pinagdaanan. Ang amoy ng ilog, ang init ng lugaw, ang mga pangaral ng ina, ang bigat ng mga sakong bakal, ang sakit ng mga suntok. Lahat ay para sa sandaling ito. Ang ikaapat na oras, ang ikalima, ang kanyang mga mata ay pagod na, ang kanyang katawan ay nanlalambot, ang adrenaline ay nawala na, at ang sakit ng kanyang mga sugat ay nagsisimula ng maningil, ngunit hindi siya umalis, hindi siya pumikit. Pagkatapos ng halos 6 na oras, ang pulang ilaw sa itaas ng pinto ng operating room ay namatay. Bumukas ang pinto. Napatayo si Sinag. Ang kanyang buong katawan ay naninigas. Lumabas si Dr. Ramirez. Tinanggal nito ang kanyang surgical mask. Ang mukha nito ay pagod, ngunit sa mga mata nito ay may isang ngiti. Matatag ang nanay mo, sabi ng doktor. Ang boses ay pagod, ngunit puno ng kagalakan. Isang matagumpay na operasyon. Ang mga binti ni Sinag ay tila nawalan ng lakas. Napakapit siya sa pader para hindi matumba. Ang bigat na ilang taon na niyang pinapasan sa kanyang balikat ay biglang nawala. Stable na siya ngayon, sabi pa ng doktor. Ililipat na namin siya sa recovery room. Pwede mo na siyang makita pagkatapos ng ilang sandali. Hindi alam ni Sinag kung ano ang sasabihin. Salamat. Salamat po, Doc. Iyon lang ang lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang boses ay basag. Tumango ang doktor at tinapik muli ang kanyang balikat. Ikaw ang dapat pasalamatan, iho. Pinalakas mo ang loob naming lahat. Nang makaalis na ang doktor, napaupo si Sinag pabalik sa upuang bakal. Itinungo niya ang kanyang ulo at sa wakas, ang luhang kanina pa niya pinipigilan. Hindi luha ng sakit o lungkot, kundi luha ng purong pasasalamat at ginhawa ay malayang umagos. Ang gabi ay mahaba at madilim. Ngunit sa dulo ng pasilyong yon, sa pagbukas ng pinto ng operating room, isang bagong liwayway ang kanyang nasilayan. Ang recovery room ay tahimik, maliban sa mahinang ritmikong tunog ng heart monitor. Ang tunog na yon, na dati nagdudulot ng takot kay Sinag, ay ngayon ang pinakamagandang musika sa kanyang pandinig. Bawat beep ay isang patunay ng buhay, isang nota ng pag-asa. Nakatayo siya sa tabi ng kama, nakatingin sa kanyang ina. Payapa ang mukha ni Liwayway. Ang mga kulubot na dulot ng pag-aalala at sakit ay tila nabawasan. Wala na ang oxygen mask at ang kanyang paghinga ay malalim at regular. Ang kulay sa kanyang mga pisngi ay unti-unti nang bumabalik. Maingat na hinawakan ni Sinag ang kamay ng kanyang ina. Mainit ito, hindi tulad ng dati na laging malamig. Ikinulong niya ito sa kanyang dalawang palad na may mga kalyo at sugat na parang isang mahalagang kayamanan. Ilang minuto siyang nakatayo lang doon, pinagmamasdan ang bawat paghinga nito. Ang lahat ng ingay sa labas, ang mga balita tungkol sa pagbagsak ng imperyo ni Silang Montesillo, ang pagkakakulong kay Coron Dilubyo, ang biglaan niyang katanyagan, ay tila mga alingaw-ngaw mula sa isang malayong mundo. Hindi na yun mahalaga. Ang mahalaga ay narito, sa harap niya. Buhay. Dahan-dahan, iminulat ni Liwayway ang kanyang mga mata. Sa una, malabo ang kanyang paningin. Ngunit nang makilala niya ang mukha ng kanyang anak na nakatayo sa tabi niya, isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Anak, bulong niya, ang boses ay bahagyang paos.
Inay, sagot ni Sinag. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pigil na emosyon. Gising na po kayo. Sinubukan ni Liwayway na bumangon, ngunit pinigilan siya ni Sinag. Huwag po muna kayong gumalaw, inay. Magpahinga po kayo. Tumingin si Liwayway sa paligid, sa puting silid, sa mga aparato. Nasaan ako? Nasa ospital po. Malumanay na sagot ni Sinag. Tapos na po ang operasyon. Ligtas na po kayo. Ang mga mata ni Liwayway ay napuno ng luha. Tumingin siya sa kanyang anak, sa mga pasa sa mukha nito, sa mga sugat sa kilay, sa pagod sa mga mata nito. Alam niya, kahit walang nagsasabi, kung anong hirap ang pinagdaanan nito. Ang laban? Tanong niya. Tumango si Sinag. Nanalo po ako, inay. Ngunit sa kanyang boses, hindi ito pagyayabang, kundi isang simpleng pagsasalaysay ng katotohanan. Hinaplos ni Liwayway ang mukha ng anak. Ang tatay mo. Bumuntong hininga siya, isang hiningang maluwag at walang sakit. Siguradong napaka-proud niya sa'yo. Ang mga salitang iyon, ang tanging gantimpalang kailangan ni Sinag. Mas mahalaga pa sa anumang tropeo o premyong salapi. Niyuko niya ang kanyang ulo at hinayaang tumulo ang kanyang luha sa kanilang magkahawak na kamay. Sa labas ng silid, sa telebisyon sa lobby ng ospital, ipinapakita ang balita. Ang ulo ng balita. Imperyo ng kasinungalingan sa pro wrestling. Ginuho ng isang basurero. Ipinakita ang mga larawan ni Silang na dinadakip, ni Coron na umiiyak habang inaalis ang kanyang championship belt, at ang huling larawan, isang steel frame ni Sinag Alab sa gitna ng ring, itinaas ang kamay sa tagumpay. Ngunit sa loob ng recovery room, ang mundo ay simple at tahimik. Kumuha si Sinag ng isang mansanas mula sa basket ng prutas na ipinadala ng isa sa mga nag-donate. Maingat niya itong binalatan. Ang bawat galaw ay puno ng pag-iingat, tulad ng dati niyang ginagawa. Isinubo niya ang isang maliit na piraso sa kanyang ina. Tinanggap ito ni Liwayway. Ngumuya siya ng dahan-dahan. Pagkatapos, tumingin siya sa kanyang anak. Ano na ang susunod nating gagawin, anak? Tanong niya. Tumingin si Sinag sa labas ng bintana, kung saan ang araw ay nagsisimula ng sumikat. Ang maruming ilog ng Barrio Agos Dumi ay hindi na ang tanging tanawin na kaya niyang makita. Ang mundo ay biglang lumawak. Ngumiti siya, isang ngiting panatag at puno ng pag-asa. Uuwi po tayo, inay, sabi niya. Uuwi tayo at magsisimula tayong muli.